Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Fighter jets ng China pinutukan ang eroplano ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ang PLA Air Force Chinese fighter jet ay nakikibahagi sa mga irresponsable at mapanganib na mga maniobra na nagpaputok ng flares ng maraming beses sa isang mapanganib at malapit na distansya na humigit kumulang 15 metro mula sa BFAR Grand Caravan aircraft. Ang Chinese fighter jet ay hindi na-provoke, ngunit ang mga aksyon nito ay nagpakita ng mapanganib na layunin na nagsapanganib sa kaligtasan ng mga tauhan na sakay ng BFAR aircraft. Ang mga aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea ay batay sa paniniwala nito na pag-aari nito ang halos buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Patuloy nitong simusuway ang isang 2016 Arbitral Award na epektibong nag-dismiss sa mga claim nito at pinaburan ang mga pahayag ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan. Muli ding nagpaputok ng flare ang China sa isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, sa pagkakataong ito sa panahon ng pagpapatrolya sa Subirit sa West Philippine Sea. Sa pagkumpirma ng mga ulat tungkol dito mula noong Biyernes, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang mga flare ay pinaputok mula sa Zamora Reef at target ang Cessna 208D Grand Caravan na eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Huwebes, ika-22 ng Agosto. Ang People's Republic of China ay naglunsad ng mga flare mula sa kanilang militarized reclaimed island sa Zamora Reef, sa loob ng Territorial Sea ng Pag-asa Island, sabi ng task force sa isang pahayag noong Sabado. Napakadelikado ito sa ating eroplano dahil maaaring bumagsak ang ating eroplano kung sakaling tamaan nito ng pinaputok na flares ng China sa mismong engine nito. Yung mga barko nila dyan, hindi na kami makapasok dyan sa mga bahura na San Bar 1, Andes, San Barto, 3 hanggang 4. Nahirapan na kami magpasok doon kasi binablock na nila kami dyan sa gitna. Yun ang pinakamahirap na namin. Ngayon, ninanakaw na namin yung sarili nating atin eh. Kung wala sila dyan, kami nandun. Pag nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili ng atin eh. Atin man yan. Para kaming magnanakaw sa sariling atin man yan. Ito ang nasabi ng isang fisherman na si Larry Hugo mula Pag-asa Island sa West Philippine Sea, matapos ikwento ang ilang beses na harassment ng China laban sa mga local fishermen sa isla. Sinabi ni Hugo na ang mga mangingisda sa Pag-asa Island ay nakakaranas ng lumiliit na kuha at kita, dahil hindi na sila makapangisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan dahil sa panggigipit ng mga Chino. Muling nakaranas ng panghaharas ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasabay ng isinagawang maritime patrol sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 ngayong Huwebes ng hapon, August 22, bukod sa dangerous maneuver ng Chinese militia vessels at China Coast Guard, paulit-ulit ding inikutan ng helicopter ng China ang mga barko ng Pilipinas.
Isang Chinese Navy helicopter ang lumipad sa itaas ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na nagsasagawa ng maritime patrol sa mga sandbar sa labas ng Pag-asa Island na inookupahan ng Pilipinas. Pinapalibutan din ng China Coast Guard 5103 at Chinese Maritime Militia ships ang mga barko ng BFAR. Isang barkong pandigma naman ng China ang dumating na halos 100 metro sa isang sasakyang pangisdaan ng estado ng Pilipinas malapit sa Recto Bank sa West Philippine Sea noong Lunes ng umaga. Ito rin ang araw na binangga ng barko ng China Coast Guard ang 2 barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Escoda Shoal. Ganito naman ang lagay ng BRP Bagakay at BRP Cape Engaño. Ito ang mga barko ng Philippine Coast Guard na binangga ng China Coast Guard sa may Escoda Shoal noong Lunes ng madaling araw ika-19 ng Agosto. Makikita yung malaking butas doon sa pagbangga ng China Coast Guard dito sa BRP Bagakay. Sa ngayon ay tinakpan na lang muna ng trapal yung butas ay siguro para maiwasan rin na mapasok. Pansamantala nakadaong ang mga barko sa may Pag-asa Island noong Martes ika-20 ng Agosto. Sa panayam sa media sa Pag-asa Island, sabi ni Commodore J. Tariela na ito na ang pinakamalalang nasira sa mga barko ng PCG dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Sa kabila nito ay nanatili naman daw na mataas ang moral ng mga tauhan ng PCG matapos ang insidente. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.